Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 8, simula versikulo 20 hanggang versikulo 23. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moses, bukas ng umaga, hintayin mo ang paraon pagpunta niya sa ilog at sabihin mong payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi niya pinayagan, padadagsaan ko siya ng makapal na langaw, pati ang kanyang mga tauhan at mga kababayan. Ang buong Ehipsyo ay mapupuno nito, matatakluban pati ang sahig ng mga bahay. Ngunit ngayon, ililigtas ko ang lupain ng Goshen, ang tirahan ng mga Israelita. Hindi ko sila padadalhan ng isamang langaw para malaman ninyong ako si Yahweh, ang siyang makapangyarihan sa lupain ito. Sa pamamagitan ng kababalaghang gagawin ko bukas, ipakita ko na iba ang pagtingin ko sa aking bayan kaysa sa kanyang bayan. Ang passage na ito ay tungkol doon sa ika-4 na salot na ipinadala sa Egypt, at yun ay ang salot ng langaw. Kaya pang-4 na attempt na rin to ni Lord na para mapalaya yung mga Israelites. So ano ibig sabihin nito? Walang pakialaman Diyos kung kailangan niya gumawa ng milagro sa ikalawang pagkakataon, sa ikatlo, sa ika-4, o kung sa ilang beses niya pang kailangan gawin ang milagro. Ang mahalaga lang sa Panginoon ay yung mapalaya yung mga Israelites sa pagiging alipin doon sa Egypt. Kasi yung mga Israelites kailangan mapalaya sila sa slavery. Sa panahon natin ngayon, ano ibig sabihin nito? Kung anumang bagay ang nakagapo sa atin na nagiging tayong slave sa bagay na yun, marahil ay sakit o kaya kahirapan o kaya addiction o kaya past trauma o kasalanan o kung ano pa man ang nagiging dahilan para tayo maging alipin, patuloy na gagawa ng paraan ng Diyos, hindi lang isang beses na milagro, kundi paulit-ulit para lang tayo mapalaya. Ang milagro ng Diyos ay hindi lang isang beses. Hindi walang pakialam ang Diyos kung kailangan niyang gawin sa ikalawa, ikatlo, ika-4 o kung hanggang ilang beses. Ang mahalaga sa Kanya, mapalaya niya rin tayo. At siya ay nananatiling ganon noon, ngayon at magpakailanman. Titigil lamang ang Diyos sa pagbibigay ng milagro kapag ikaw ay lubusan ng napalaya, katulad ng mga Israelites.